Hello. Good evening po. Ayan, sound check muna tayo. Kamusta po ang aming sound dyan sa inyong kinalalagyan? Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Isang magandang Miyerkules po sa bawat isa. Sige, sambahin natin ang Panginoon. Paunahan tayo ni Ate JB sa pagsamba, sa pag-awit ng papuri sa Panginoon. Thank you, Lord.
You are my home. Hope like No other. Hope like no other. Reaches to me. Hallelujah. Yes, thank you, Lord God. Amen. As the deep panted for the waters of my soul, longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panted for the waters of my soul, longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. you alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Alone are my heart's desire, and I long to worship you. My friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Isa pa ulit. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. And I long. And I long to worship you. And I long to worship you. Hallelujah, Lord God. We worship you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Come on, let's worship God. Worship the Lord. Amen. Sige po, buksan natin ang ating mga labi kahit nandyan tayo sa ating mga kanikenyang tahanan. Hallelujah. Hallelujah. Magbigay tayo sa Panginoon ng handog, ng papuri, pasasalamat dahil siya'y dakila. Hallelujah. At alam natin na ang Diyos ay kasama natin sa oras na ito. And He is here. He has something good for all of us.
meron siyang gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Let us just prepare our heart as we worship Him. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Amen. You are great, you are good, oh God. We bless your name, Lord. We worship you. We give you honor. We give you the glory. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Ito po aming sinasamba aming Diyos. Hallelujah. Panginoon, maitaas po kayo sa oras na ito. Hayaan mo po, Panginoon, ng iyong Espiritu ay kumilos sa aming kalagitnaan. Hayaan mo po ng bawat isa ay tunay ngang kakatagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan. At tunay nga, Lord God, na pupuspusin mo kami, O Diyos, ng panibagong kalakasan as we continue to seek your face, Lord God, as we continue to worship you, Lord God. We honor you, we worship you, God. We bless your name. Hallelujah. We honor you. We give you the glory, we give you the honor, we give you the praise. In Jesus' mighty name, and everybody will say, Amen and amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, isang masaganang palakpak po sa Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Magandang gabi po. Isang kapagpalang Wednesday sa ating lahat. Kamusta na po kayo dyan sa inyong mga tahanan? Ayan. Linisin ko yung aking salamin para makita ko po yung ating mga babatiin. Ano? Shout out muna tayo. Kamustahan muna tayo sandali. Ayan, no? Kamusta po si Nanay Norma? Ayan, hello po sa inyo dyan, Nanay Norma. Si Sister Jocelyn, how are you, sister, kapatid? Magandang gabi po sa inyo dyan. At si Kuya Noe, hello Kuya Noe. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong, dyan sa inyong tahanan sa oras na ito. Amen. At kung meron pong mga nandyan pa na hindi ko pa po nakikita, mamaya po ay balikan natin nabatiin po natin ang bawat isa. Thank you, Lord. Kamusta na po ang ating pananampalataya? Kamusta na po ang mga anak ng Diyos? Hello, bawat araw po tayo po ay talagang maharap sa mga challenges, no? At everyday talagang kailangan natin kumapit sa Panginoon, no? Ano po ba ang inyong masasabi sa nangyayari sa ating paligid, no? Sa mga news, laging may mga naririnig tayong mga rumors of war at wala yatang katapusan talaga yung mga challenges nating nararanasan. So ang question dito ay sa buhay natin na ito bilang mananampalataya, ano bang ine-expect ng Lord sa atin? Paano ba tayo dapat humarap sa buhay? Particularly kapag mga challenges ay parang very personal, no? Parang pagka mismo direkta sa iyo. Kapag ikaw mismo ang pinaka naapektuhan sa isang problema, paano natin to haharapin, no? At minsan po nagiging question ng maraming Kristiyano yung paano nila magagawang magpatuloy sa pananampalataya kapag sila ay nahihirapan, no? Sino ba sa inyo ang nahihirapan sa buhay na to? Siyempre, pagka tayo nahihirapan, parang nahihirapan na rin tayo sa ating buhay pananampalataya kasi hindi naman mapaghihiwalay yun, ano? So, minsan niisip natin, meron bang ibang option sa buhay na to? Kapag ikaw ay nahihirapan sa iyong pananampalataya, ano ba yung pinaka parang madaling gawin o pinaka nakaka-tempt, nakakasubok sa ating pananampalataya? May mga Kristiyano po na
minsan po ay bumibigay sila sa kanilang pananampalataya. At nausog po kasi yung ating camera madalas, kaya ako napapangiti. Tayo po parang ganun din, minsan nasasagi tayo at minsan namumove yung ating mga confidence sa Panginoon. Minsan napakalakas, napakatatag natin, napakasaya ng buhay pananampalataya. Minsan naman ay parang sinisiklot-siklot ka ng bagyo. No? Sinisiklot-siklot ka ng hangin. At kapag ka ganun yung nararanasan nyo po, ano po yung umiikot sa isipan ninyo? Ano po yung parang gusto ng kaaway na gawin ninyo? Pwede po kayong mag-share diyan sa inyong mga sa ating comment box, no? Kasi po talaga nga pong question natin yan bakit ang hirap minsan, kung hindi man minsan, madalas ang buhay pananampalataya? Bakit nga ba mahirap yan? Siguro po bigyan niyo ako ng mga sagot diyan sa inyong mga comment box. At kapag ikaw ay nahihirapan sa iyong buhay pananampalataya, ano yung pumapasok sa isipan mo para maibsan ka sa hirap? Yan. Kasi siyempre, naghahanap ka ng solusyon, di ba? Ano yung madalas ginagawa ng mga Kristiyano kapag nahihirapan siya sa kanyang pananampalataya? Yan. Pwede po kayong magbigay ng inyong mga saloobin. Naisip nyo bang mag-backslide sandali? O sabihin na lang natin na gusto nyo bang minsang tumalon muna at bitiwan muna ang pananampalataya at lumakad muna sa sistema ng mundo, baka sakaling maibsan, makaranas ng kaunting break, no? May mga naiisip po ba kayong ganyan minsan kapag dumadaan kayo sa pagsubok? Ayan, no? So, ngayon pong oras na to, pag-usapan po natin yung mensahe tungkol sa may pamagat po itong going hard after God. Ibig sabihin po ay bakit kinakailangang makaranas tayo ng challenge? Bakit hindi madali na hanapin ng Panginoon? Yan. Bakit hindi madali ang sundin ng Panginoon? Yan po yung ating madalas na nagiging question, no? At alam nyo, hindi po kayo lamang po ang may mga ganyang tanong. Kung kayo po ay may Bible, samahan nyo po ako dito sa aklat po ng awit. Sabi po dito sa aklat ng awit, ayan. Sa aklat ng awit, chapter 63, 63 verse 1 and 2, sabi po rito, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa sanktuaryo ika'y aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Sabi po rito nung may akda ng awit si Haring David. Sabi niya, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. So mapansin po natin dito na si David ay parang alam niyo na-imagine niyo na ba yung mga tao na nasa disyerto? At habang sila po ay nasa disyerto ay sa isang mainit na lugar at naghahanap sila ng tubig. At alam niyo yung tubig na yun, syempre
yun yung papawi ng kanilang uhaw at yun yung magbibigay sa kanila ng buhay. At alam nyo, kapag ka ang isang tao po ay nasa isang ganong sitwasyon ay hindi po siya hihinto sa paghanap dun sa tubig. Sa kabila ng kanyang kapaguran, sa kabila ng kanyang nararamdaman na pagkauhaw ay hindi niya titigilan yung paghanap sa bukal ng tubig doon sa tinatawag na uhisis. Meron po kasing mga tinatawag na uhisis sa mga disyerto kung saan yung tubig po na minsan bumabagsak sa disyerto ay naiimbak sa isang lugar at ito po ay nagiging uhisis, parang balong ba ng tubig. At minsan po yung matagpuan, minsan hindi matagpuan, no, ng mga taong naglalakbay diyan. At ganun din yung paglalarawan ni David sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Na habang siya'y naglilingkod sa Panginoon, ay mayroon siyang nararanasan na discomfort sa kanyang buhay. Alam niyo yun? Hinahanap niyang Panginoon sa kanyang buhay. Gusto niyang maranasan ng Diyos sa kanyang buhay. Pero hindi niya nararanasan instantly. He need to seek God with all his heart na parang bagang isang tao na walang tigil na hinahanap yung batis ng tubig na siyang papawi ng kanyang uhaw. So ganun po inilarawan ni David ang kanyang going hard o yung paghahanap niya ng pagsisikap niyang matagpuan ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen? So, alam nyo, may mga bagay po ba kayo na masyado nyong pinaghirapan? Meron ba kayong mga bagay na masyado nyong binuhos ang iyong sarili at nag-sacrifice kayo para lamang dito? Meron ba kayong mga bagay na ganyan sa buhay nyo? Para lang ito ay maabot nyo? Mayroon ba kayong mga ginusto ng labis sa inyong buhay na pinahalagahan nyo ng gusto? Alam nyo, kung tayo po minsan ay nakakaranas ng hirap, iyan po ay pangkaraniwan sa pagtatrabaho natin. Marami sa atin nagtatrabaho. May mga kilala nga po ako na naghanap buhay sila for 20 years, no? Going to Makati, from Bulacan to Makati, and from Muntalban to Makati, and from Makati to Muntalban, every day for 20 years. Bilang manager siya ng bangko. Ganon kahirap niya binuno yung 20 years sa buhay niya. At ginawa niya ito dahil kailangan niya ng hanap buhay, kailangan niyang mabuhay niya ang kanyang pamilya. No? Ano pa? Sa pag-aaral, may mga tao rin po na nahirapan sa pag-aaral. May mga tao na talagang walang-wala yung family nila. Naisip niya na kung hindi siya mag-aaral maigi, ano mangyayari sa kanyang buhay. Kaya kahit na walang pamparal ang kanyang magulang, sinikap niya na maging working student, no? Nagtatrabaho siya sa gabi, nag-aaral siya sa araw, o yung iba naman nagtatrabaho sa araw, nag-aaral sa gabi, hanggang sila'y makatapos sa pag-aaral. Yan po yung mga pangkaraniwang hirap na dinanas ng maraming tao
hanggang ngayon, no? At kayo po, ano po yung mga nararanasan yung pinaghihirapan nyo ng husto, no? Meron ba kayong mga bagay ngayon na talagang sobra-sobra nyong pinagtutuunan ng pansin? O kaya naman mga bagay na gustong-gusto nyo na hindi nyo talaga kayang hindi hanapin sa inyong buhay. Alam nyo, kung yung mga bagay nga na yon ay nakuha natin na pagtuunan ng ating ng pinagtuunan natin ng hirap, bakit kapag ka si Lord na po ang issue? Para yatang bihira yata yung mga tao o mga Kristiyano na handang mahirapan para sa Panginoon. No? Ulitin ko lang po, no? Isang palaisipan po sa atin to, no? Ba't kapag tungkol sa personal na buhay, kunyari example, pangarap mo na umunlad ang buhay mo, magkaroon ka ng magandang kinabukasan, you are willing to risk everything. Yung araw, yung gabi, ginagawa mong araw. Talaga namang binubuno mo physically. Talagang pinagsisikapan mo, ma-attain mo yung iyong dream, yung iyong career, yung iyong pangarap, no? Maraming taong ganyan at pinaglalaban yung pamilya, nag-a-abroad, naghahanap buhay for more than 30 years sa ibang bansa na halos hindi na makuhang umuwi ng Pilipinas at tinitiis na hindi makita ang kanyang mga mahal sa buhay para lang makita niya ng kanyang buong pamilya ay mabigyan niya ng magandang kinabukasan. Marami pong tao na handang magpagal, maghirap, mag-sacrifice, no? Para lamang po maabot yung mga bagay na minimithi niya. Alam nyo, hindi po yun masama at yun po ay talagang kahanga-hanga. Kaya lamang po, bakit kapag tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, ang Panginoon po ay para yatang siya po ay panghuli sa mga bagay na handa nating pag-ukulan ng sacrifice. Di ba? No? Naintindihan niyo po ba ibig ko sabihin? Pagka medyo nahihirapan na kayo sa buhay pananampalataya, minsan naisantabi na natin ang Panginoon. Kapag nakakaranas tayo ng persecution, ayan, pwede muna nating balikan yung nating mga dating ginagawa sa mundo. At yung iba, instead na, alam nyo yun, ipagpatuloy ang pananampalataya, minsan nangangalay sila sa pananampalataya at minsan bumibitaw. At sandali muna silang nagba-backslide at binabalikan yung lumang pamuhay. Ito po yung mga bagay na kadalasan tanong natin sa ating sarili. Paano ko ba talaga ipapamuhay itong pananampalatayang ito? Paano ko ba talaga paglilingkuran ang Panginoon? Paano ba ako mananatiling mainit sa Panginoon? Naglilingkod sa Panginoon? Kahit ako ay dumadaan sa mga lowest point ng aking buhay. Kapag minsan ay parabagang ang mga sagot sa aking dalangin ay parabagang napakatagal. O kapag may mga disappointment sa buhay, paano ako magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon? Paano ba ako patuloy pa rin magiging maalab sa pagbabahagi ko ng mabuting balita? Paano ko pa rin gagawin yung dati kong ministry na, di ba, maaga sa church, nagpe-pray sa church, nag-a-assist sa mga gawain sa church, o kaya man lang uma-attend sa church every Sunday. Paano ko itong patuloy gagawin kapag ako ay nakakaranas ng mga difficulties sa aking buhay pananampalataya? Minsan hindi natin ma-reconcile at di natin minsan ma-resolve sa ating kaisipan. Pwede ba na
na ako ay isang mananampalatayang naglilingkod sa Panginoon at the same time nakakaranas ng mga challenges sa buhay. Minsan parang hindi natin maisip, no? Kailangan ba na pagdaanan ko ito? Paano kapag pinagdaanan ko to, itong mga challenges sa buhay pananampalataya? Pwede pa rin ba akong magpatuloy? Pwede pa rin ba akong maging tapat sa Diyos? Pwede ko pa rin bang gawin yung dati kong ministry, naglilingkod sa Panginoon, maalab na nananalangin, maalab na nagpupuri sa kabila ng mga challenges? Amen. Ito po yung question na sinagot po ni David sa atin. Si David po ay nakaranas din ng mga nararanasan natin. At ang kanyang sagot ay sabi nga niya doon, hinahanap ko ang Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. So walang, hindi si David, hindi niya kailanman inisip na ang Panginoon ay, na siya'y bumitaw sa Panginoon. Bagkus ang sabi niya, ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw nga ang hangad. Ibig sabihin, although he was going through a lot of challenge in his life, he keep on longing, no? He keep on going after God. He keep on pursuing God. Patuloy niyang hinahanap ang Panginoon. Patuloy niyang ninanasa ang Panginoon sa kanyang buhay. Hello, mga kapatid. Ang question ay, paano yon? Possible ba yon? Paano yung pagka ang katawan natin iba ay, di ba, minsan tatamarin ka, minsan manamlay ka, ang emosyon mo matamlay. Ayan, wala kang siglang magpunta sa church, wala kang siglang magbasa ng Bible. Nawawalan tayo ng siglang magpuri. Paano na yun? Ano na ang gagawin natin kapag nararanasan natin yun? Posible pa rin ba na makayanan natin yung mga challenges na yon sa ating buhay pananampalataya? Amen po. May pangako po ang Diyos sa atin, no? Pangako niya sa atin na ibibigay niya sa atin yung kanyang kalakasan. Sabi nga po ng isa sa popular na verse dito sa Philippians chapter 4 verse 13, na nung sabi nga po doon, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. So ibig sabihin po, maaari natin paglingkuran pa rin ang Panginoon at mas patuloy mapaglingkuran ng Panginoon sa kabila na tayo po'y dumadaan sa mga pagsubok. Hindi po dahil sa sarili nating lakas. Tandaan po natin, hindi sarili nating lakas ang gagamitin natin para mapaglingkuran natin at para mapagtagumpayan natin ang buhay na ito bilang isang mananampalataya. Hindi tayo sa sarili nating lakas dahil sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by my spirit says the Lord. Hindi sa sarili nating lakas, hindi sa sarili nating kakayanan, kundi sa pamagitan ng aking espiritu ang sabi ng Panginoon. Alam nyo, totoo po yan mga kapatid. Yung human strength ay magfe-fail sa buhay na ito. Hindi tayo kayang isave ng ating physical na lakas. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray that you enter not into temptation. No? The spirit is willing but the flesh is weak. Mapansin po natin yun, no? So meron tayong tatlong part. Yung ating spirit, soul, and body. Yung ating spirit, talaga pong hangad niyan talaga ay makapiling, makaulayaw ang Diyos. Ang atin namang emotion ay
Hindi po yan stable, pabago-bago yan. Minsang interesado tayo sa Diyos, minsang hindi. Dahil emotional tayo, pwede tayong masway, no? Pabago-bago tayo, pero we need to decide, we need to choose to serve God. Kahit na tayo po ay wala sa mood, kahit na sa tingin natin parang hindi na papanahon maging maalab sa Panginoon, kahit na may mga problema tayong naiisip, kahit na anong pa man ang sitwasyon natin sa paligid natin, yung ating soul ang mamimili na purihin natin ang Diyos, na luwalhatiin natin ang Diyos. So it's a decision that we should make. While yung body naman po natin, wala po tayo talagang maaasahan sa ating katawan other than he will just follow what the heart decided to do. Kapag nagpasya na po ang puso natin na tumayo at purihin ng Panginoon, ang ating katawan po ay babangon at babangon sapagkat wala po siyang ibang choice kundi sumunod. Kahit na meron siyang gustong gawin, kahit gusto niyang matulog, gusto niyang umupo, gusto niyang mamahinga, o gusto niya ng mga ibang bagay, pag nagdesisyon na po ang ating kaluluwa, ang ating puso, na purihin ang Panginoon, kahit na ano pa ang sitwasyon natin, wala pong magagawang katawan. Ang tao po ay maglilingkod pa rin sa Panginoon. Alam niyo po itong ating kaluluwa ay nakadepende po yan sa lakas ng ating espiritu. Ang ating kaluluwa po ay nadi-discourage. Sabi po ni Asaph sa Psalm 73 verse 25. Naranasan po ni Asaph na ma-discourage sa buhay. Amen? Nung napansin niya na habang siya ay naglilingkod sa Panginoon, ay hindi katulad, habang siya naglilingkod sa Panginoon, walang naman masyadong unusual thing na nangyayari. No? Marami pa rin challenges siyang nararanasan sa buhay. Samantalang napansin ni Asaph, yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon, ay para bagang pretending lang sila sa kanilang buhay. Parang wala silang pinagdadaan ng pagsubok sa buhay nila. Yung pong sabi sa Psalm 73, verse 25, no? Kaya gusto niya na sanang ipagsabi yung kanyang nararamdaman na parang panghihina. Pero ang ginawa ni Asaph, instead na siya ay sundan niya yung emotion niya, ang ginawa niya ay siya ay nagpunta sa templo. At sa kanyang pagpunta sa templo, sabi doon sa verse 17, gayunpaman, sa templo'y doon ko natuklasan na ang masamay mapapahamak. So, na-discover ni Asaph na mayroong malaking difference ang nagseserve kay Lord at yung hindi nagseserve sa Panginoon. Yung mga hindi nagseserve kay Lord at yung mga taong binabaliwala si Lord, gaano man ka convenient ang kanilang buhay, mayroong tinatawag na sudden distraction na bubulaga sa kanilang buhay. And it's too late. It's very napakatalagang sobrang lungkot, no, ng kahihinatnan ng mga walang pagkakilala sa Panginoon. Subalit tayo ng mga kumikilala sa Diyos, anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay, kung hahanapin lamang natin ang Panginoon, siya po'y matatagpuan. Yung pong ginawa ni Asaph. Hinanap niya ang Panginoon katulad ni David. At doon sa templo, sa kanyang pagsamba sa Panginoon, nangusap ang Panginoon sa kanyang puso at nasabi niya ang mga katagang ito sa Psalm 73 verse 25. Ang sabi dito, sino pa sa langit kundi ikaw lamang, maging sa lupa aking kailangan.
So nakita ni Asaph kung gaano kahalaga ang Panginoon sa kanyang buhay. And then sa verse 26, ang sabi doon, puso ko't kaluluwa kong nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. So mapansin natin dito no na meron struggle si Asaph sa kanyang buhay. So emotionally, meron siyang mga setback, meron siyang mga disappointment sa buhay. But on the other hand, because he seek God, he he ra- he worked no too hard, sabi nga no. He seek God no with all his heart. Ang Panginoon ay natagpuan niya sa kanyang pagsamba. Ang Espiritu ng Diyos ay nangusap sa kanya. At doon niya nadiskubre na ang Diyos ang kanyang kalakasan. So mga kapatid, hindi lang po posible na ang isang Kristiyano kahit po siya ay nahihirapan sa buhay pananampalataya ay makapaglilingkod. Kundi yun talagang inaasahan ng Panginoon sa atin. Na kahit na tayo ay dumadaan sa anumang pagsubok sa buhay, ay manatili tayong maglingkod sa Panginoon. Yan po ang naranasan ng mga unang mga mananampalataya katulad ni David, katulad ni Asaph, at katulad ng mga ibang mga Old Testament and New Testament believers. Now, so, bakit ba't makabuluhan na hanapin ang Panginoon o paglingkuran ang Panginoon o magpatuloy sa iyong pananampalataya kahit na hindi madali? Meron pong 4 na reason ako ditong na gustong na banggitin. Ano? Una, sabi dito, hindi nakapanghihinayang na hanapin ang Panginoon o mahalin ang Panginoon sapagkat ito yung pinakamagandang karanasan sa buhay. Alam niyo yun? Ito po yung pinakamagandang pwede mong maranasan sa buhay, yung mag-serve ka kay Lord. Amen? Dahil other than that, wala na pong pinakamagandang karanasan na pwede mong maranasan sa buhay na ito. Sabi nga ni Jesus, though you gain the whole world and you lost your soul, what does a man profit? No? Anong mapapala natin kahit na sa iyo na ang lahat ng bagay sa mundong ito, pero si Lord naman ay inisantabi mo lang at hindi mo hinanap, hindi mo pinaglingkuran. Amen? So ang maglingkod sa Panginoon, ito ang pinakamagandang bagay na pwedeng mangyari sa iyo. Unang-una, hindi lahat ng tao ay nagkaroon ng pagkakataon na meron ka. Kaya pahalagahan mo yung opportunity na meron ka ngayon. Amen? Pangalawa, hindi nakakapagod o nakakapanghinayang na hanapin ang Panginoon, paglingkuran ng Panginoon dahil matatagpuan mo siya. Matatagpuan mo ang Panginoon. Ibig sabihin po, alam nyo, sabi nga doon sa Jeremiah 29 verse 13, sa English po, sabi doon, 29, Tagalog na lang, basahin natin sa Tagalog. Sabi po rito, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Alam niyo po, ang matagpuan ang Panginoon, ibig sabihin nito yung ma-meet mo si Lord, no? Magkaroon ka ng fresh encounter with the Lord. Yung magkaroon ng revival sa buhay mo, no? Magkaroon ng tinatawag na breakthrough sa buhay mo. Yan po ay nangyayari kapag hinahanap natin ang Panginoon with all our heart. Alam nyo, minsan,
kung bakit minsan parang ang Lord ay parang hindi natin matagpuan, hindi dahil si Lord ay malayo sa atin, kundi ang hinahanap ng Panginoon ay talagang hanapin natin siya ng buong puso. No? Pagsikapan natin ng Panginoon na hanapin at talagang andyan lang si Lord. Amen? At ang Espiritu ng Diyos ay suddenly kikilo sa ating buhay. At talagang makikita mo yung revival mangyayari sa inyong buhay. Alam nyo, gustong-gusto ng Panginoon na ang relationship natin sa Kanya ay fresh. Lagi bang nire-renew? No, laging mainit. Laging parang tinapay na bagong hango doon sa sa oven. Gusto ng Panginoon ng relationship natin sa Kanya ay lagi mong ang tawag dito, ina-activate, no? No? Meron laging encounter na nangyayari. No? Gustong-gusto ng Panginoon 'yun at gusto ng Panginoon gawin mo 'yun. Gawin niya 'yun sa iyong buhay. Amen. So hindi nakakapagod hanapin si Lord dahil siya'y matatagpuan. Pangako niya 'yun. Pangatlo, hindi nakakapagod na hanapin at paglingkuran ng Panginoon dahil ang pagpapagal natin o paglilingkod natin ay gagantimpalaan niya. Sabi po ron sa Galatians chapter 6 verse 9, ang sabi po rito, Galatians 6:9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Hallelujah. Amen. Yan po yung mga testing nating nararanasan sa buhay. May mga bagay tayong kinakasawaan. May mga bagay din naman na hindi natin kinasasawaan. Alam nyo kung may mga bagay na hindi natin kinasasawaan, ay ang laging makadaong palad ang Panginoon. Amen? May mga panahon na tayo po'y napakaalab natin kay Lord. At sana po, manatili po sana yon. Amen? One day at a time. One day at a time. At alam nyo, hindi po binabaliwala ni Lord ang lahat ng ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Sa takdang panahon, ito po ay Kanyang gagantimpalaan. Amen po? So, anuman ang kaya mong gawin, anuman ang pinagagawa sa iyo ni Lord, anuman ang ministry na mayroon ka, patuloy mo lang gawin. At sa takdang panahon, ito'y magbubunga at gagantimpalaan ng Panginoon. Amen? Pangapat at panghuli po, hindi mahirap hanapin paglingkuran ng Panginoon sapagkat sa Kanya po natin matatagpuan ang kagalakan natin hinahanap. Amen? So, ang Lord ang source ng kagalakan. Alam nyo, may mga bagay po na kahit mahirap ginagawa natin. Ano pa yung mga bagay na kahit mahirap ginagawa natin? Ano ba yung mga bagay na yun? Siguro yung mga hobby natin, ano? Ano ba yung mga madadalas na mahirap, mga challenging na bagay, na patuloy nating ginagawa. Alam nyo, wala akong maisip na ibang pwede nating gawin na kahit na mahirap, patuloy mo pa rin gagawin. Ang maglingkod sa Panginoon, ang mahalin si Lord, ang seryosohin ang Panginoon, ang sumunod sa Panginoon. Yan ay kahit mahirap. Yan lang po ang bagay na pwede mong gawin kahit na napaka-challenging. Bakit? Dahil alam mo na magbibigay yan sa iyo isang araw ng kagalakan. Para rin po yung isang babaeng manganganak na pag dumarating na yung araw ng kanyang panganganak ay talagang humihilab at talagang nagki-create ng pain yung sanggol, no? At the same time, pagka ito po'y nailuwal na,
At yung mother po ay narinig na niya yung iyak ng kanyang sanggol, ay bigla niya nakakalimutan lahat ng paghihirap na kanyang naranasan at napapalitan ng kagalakan. So yung sorrow, yung thing na nagbigay sa kanya ng sorrow o yung bagay na nagkakos sa kanya ng sorrow ay yun din na nagkos sa kanya ng joy. Alam nyo, ganun din po yan mga kapatid. Meron bang bagay sa mundong ito na may pangako, may kaakibat na pangako na magdudulot ng joy someday? Meron bang bagay sa mundong ito na may pangako ang Diyos na magdudulot ng joy someday? Ano ba yung mga pinagtutuunan natin ng ating panahon, lakas, na ginagawa natin na kahit na anong mangyari, pilit nating ginagawa? At kahit na maraming pumipigil sa ating, patuloy nating ginagawa. Bakit natin ginagawa? Dahil alam natin hindi nasasayang at hindi masasayang. Alam niyo ba na ang maglingkod sa Panginoon, ang sundin ang Panginoon, ang gawin ang kanyang kalooban? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hindi po tayo dapat mapagod diyan. Bakit po tayo napapagod maglingkod kay Lord? Bakit tayo napapagod sumunod sa Panginoon? Ano pong reason? Nakakapagod ba si Lord? At di po ba ang sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin lahat na papagal at kayo aking pagpapahingahin? So, di po ba ang Panginoon na nagbibigay ng kapahingahan? Di ba siya nagbibigay ng kalakasan? Di ba siya ang nagbibigay ng joy, ng peace? Bakit po natin iisipin na ang maglingkod sa Panginoon, ang sumunod sa Panginoon, ang gawin ng kanyang kalooban na isang bagay na parang nakapanghihinayang gawin? Abay, hindi po nakakapanghinayang kahit nga po, sabi nga kung ano ang kaya mong ibigay, kung ano ang meron ka, hindi mo dapat panghinayangan, i-offer kay Lord. Maging ang iyong sariling buhay, ang iyong, sabi nga, offer yourself, kahit yung sarili mo, hindi mo panghihinayangan at hindi mo dapat panghinayangan, i-offer kay Lord at magbigay kay Lord ng kasiyahan. Bakit? Sapagkat si Jesus Christ ang nagpatotoo sa atin na nung siya ay naparito sa mundo, sabi po dun sa Philippians chapter 2, verse 8, na siya'y nagpakumbaba. At sabi doon, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So mapansin natin si Jesus Christ ang ating example na sinunod niya ang kalooban ng Ama, nagpakumbaba siya, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, at naging masunurin siya hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So mapapansin po natin na tayo po ang kinakausap ng Panginoon dito. Na tayo po wala namang dinaranas na sobrang hirap. Wala naman na may persecute sa atin sa pagsiserve natin kay Lord. Bakit po tayo napipigilan mag-serve kay Lord? Bakit tayo napipigilan sumunod sa Panginoon? Bakit yung mga salita ng Diyos para bagang ang dali-dali lamang baliwalain ng maraming Kristiyano? Bakit napakadali para sa maraming Kristiyano na ilagay lang si Lord sa isang tabi? At gawin natin yung mga sarili nating kagustuhan, yung mga bisyo natin, yung mga kalayawan natin, yung mga makamundong gawain, ginagawa natin at iniiwanan natin ang gawain ng Panginoon. Sana po wala sa atin noon, no? Bakit po natin nagagawa yun? Ba't napakadali natin ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay na wala namang magiging resulta balang araw sa buhay natin? Bakit po may mga Kristiyano na hindi na ipaglalaban ang Panginoon? Hindi na paninindigan
ang salita ng Diyos, hindi kayang gawin ang salita ng Diyos, samantalang ang salita naman ng Diyos ay hindi para sa, wala namang ibang makikinabang nito kundi tayo. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita para tayo ay mapagpala. Alam niyo mga kapatid, ito na po ang panahon na kinakailangan po nating i-remind ang ating sarili. No? Napaka-critical ng panahon natin ngayon. Napakadali po na ang faith ay napakadali pong marami pong mananampalataya na bigla-bigla lang na iniiwanan ng kanilang pananampalataya. Ito po yung panahon na ang buhay ang kaseryosohan para bagang napakamura lang na ipinagpapalit. No? So church, ang Panginoon po ay may hinahanap sa atin sa panahong ito. Ito po yung panahon na kailangan mag-invest tayo. Sanayin natin ang ating sarili. Sanayin natin ang ating sarili na maglingkod sa Panginoon na kahit na hindi na madalas convenient. What I mean, kahit na walang happening na nangyayari sa paligid, kahit na wala agad blessing na dumarating, kahit na yung mga ibang kasama mo, iniwanan ka na, kahit ikaw na lang nag-iisa, sana patuloy pa rin natin gawin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi si Lord Jesus, ganun po ang binigay niya sa ating example. No? Sabi ng Hebrews chapter 12, tumingin tayo kay Jesus kung saan nagmumula ang ating pananampalataya at siya rin ang nagpapaging ganap dito. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Amen? Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Mga kapatid, ano ho ba ang ating pangarap sa buhay? Ano ba ang ating aim sa buhay? Someday, alam naman nating lahat that after 100 years, we are no longer around. Alam natin yon that we will no longer here on earth. After 100 years, we will be with on the other side of life. And there we will going to receive the reward due to what we have done while we are here on earth. Ibig sabihin, nagtatanim lang po tayo sa panahong ito, nag-i-invest lang tayo sa panahong ito. At isang araw, lahat ng ginawa natin sa buhay na ito ay atin pong aanihin balang araw. Alam nyo, mga kapatid, sino hong magsasaka ang naghintay ng ani, masaganang ani, samantalang wala naman siyang itinanim? Sinong magsasaka ang wala naman, karimpot lang yung kanyang itinanim and then na-expect siya ng abundant harvest? Mga kapatid, tayo po mga Kristiyano ay parang mga magsasaka din. Nagtsatsaga tayo ngayon, nagtitiis tayo ngayon, nagtatanim tayo at balang araw, aani tayo ng may kagalakan. Katulad ng ating Panginoong Hesus na nung kanyang ibinigay ang kanyang buhay sa cross, kanyang itinanim ang kanyang sarili. Parang binhi na itinanim ni Jesus ang kanyang buhay. Siya ay namatay, siya ay idilibing. Pero after 3 days, He rose from the dead. And people come to Him. And people got saved. Tayo po ang naging bunga ng kanya pong kamatayan sa krus. Tayo na nagpupuri sa Panginoon. Tayo na naglilingkod sa Diyos. Tayo yung resulta ng kanyang pagpapagal.
Ibig sabihin, hindi nawala ng kabuluhan ang ginawa ni Jesus na pagsunod sa kalooban ng Ama, kahit na kahirapan o kamatayan pa sa krus ang kanyang dinanas, tayo po ngayon ang meron opportunity na mag-serve sa Panginoong Diyos at balang araw pangako ng Panginoon yan. Gagantimpalaan niya tayo. Amen? Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, sana po ay mayroon po kayong natanggap na pagpapala sa ating pong pinag-aaralan na hindi nakakapanghinayang na hanapin ng Panginoon, unahin ng Panginoon, paglingkuran ng Panginoon, sundin ng Panginoon, mahalin ng Panginoon, at gawin si Lord number 1 sa buhay natin. Dahil mga kapatid, dyan lamang po natin mararanasan ang kahulugan ng buhay na ito. And apart from that, life has no meaning. Amen? Kapag ang buhay natin ay nakasentro sa Panginoon, dun lamang po ito magkakaroon ng tamang direksyon. Amen? Pagpalain po tayo ng Lord sa gabing ito. At kayo po ay hinihiling ko na ako'y samahan sa panalangin. Thank you, Lord. Amen. Ano man po ang inyong mga dalangin, ano man po ang inyong mga hinaing sa inyong family, sana po ay sa gabing ito ay muli nating i-rededicate ang ating buhay sa Panginoon. Kung meron po sa inyong nag-lukewarm, nanlamig, nag-backslide, or nagkasala, or tumalikod, or nagkaroon na po ng parang ayaw nyo na, tinatamad na kayong mag-serve kay God, mga kapatid, balikan po natin ang Panginoon. Siya po ay hindi kailanman nagbago. At hallelujah, walang naglingkod sa Panginoon na magsisisi at nagsisi. Amen? So tayo po'y manalangin sa Panginoon. Thank you, Lord God. Amen. Hallelujah. Ama naming banal, maraming salamat po sa gabing ito, sa iyong mga salita. Tunay nga, Lord God, ang maglingkod sa iyo ay walang katulad. Lord, talaga nga po kami po ay nagpapakumbaba na amin pong inaamin na sa ganang aming sarili, hindi namin kaya ang mamuhay sa pananampalataya sa ganang aming lakas. But by your Spirit, by the anointing and by the power of your Holy Spirit, magagawa namin ito, Panginoon. Lord, katulad ng aming Panginoong Jesus, na because of the Holy Spirit, na siya ay laging nasa ilalim ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay nagawa niyang tapusin ang pinagagawa sa Kanya ng Ama. O Father, kami rin po ay lumalapit sa iyo, sampu ng aming mga kapatiran, na ngayon po'y kasama namin. Lord, touch mo po ang bawat isa sa amin. Lord, baguhin mo kami ng iyong mga salita. Panginoon, mangusap po kayo sa amin. I-revive mo po ang bawat kapatiran na nakaranas ng discouragement sa kanilang pananampalataya. Lord, mangusap po kayo sa kanila sa oras na ito. Pag-alabin mo po sila, Ama. Lord, fill them with your strength. Lord, hindi sa aming sariling lakas, kundi by the power of your Holy Spirit. Even right now, Lord, I pray, let your Holy Spirit, Lord, touch each one of us. Panginoon, maraming salamat po, Banal na Espiritu, na ikaw ay kasama namin sa gabing ito, Panginoon. Lord, salamat ng maraming. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. We honor you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng gawa ng kaaway sa mga isipan, lahat ng mga maling paniniwala, lahat ng mga doubts, lahat ng mga discouragement, Lord, amin po itong sinasaway
sa pangalan ng Panginoong Hesus na mawasak ito lahat in the mighty name of Jesus. Lord, hayaan mo po na sa gabing ito, Lord God, ay maka-breakthrough sila, Panginoon. Makatawid sila, Panginoon. Lord, maranasan nila, Lord God, ang revival. Yes, Lord God. Maranasan nilang yung touch, Lord. Maraming salamat po. Lord, dinideclare namin that we can do all things through Christ who gives us the strength. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, maraming salamat rin po sa aming bansa. Yes, oh God, sige, patuloy po natin panalangin ng ating bansa. Amen. Salamat po, Lord, sa patuloy na pagkakaroon ng kapayapaan sa aming bansa. Salamat po na patuloy mong um, pinagagaling ang mga sugat ng mga Pilipino sa mga kabiguan na naramdaman nila dahil po sa mga naranasan nila, Lord God, sa mga nakalipas na panahon. Lord, salamat po na pinagagaling mo po sila. In Jesus' name. Lord, salamat ng marami, Lord God, ng revival po sa bansang Pilipinas ay magaganap because of the churches na talaga po sa panguna ng mga pastors ay talaga nga po, Lord, marirevive at babangon ang iyong simbahan at not by might nor by power but by your Spirit, O God. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin. Lord, lahat ng kapatiran namin sa church, Lord, salamat po anuman ang kanilang kalagayan. In Jesus' mighty name, yung kanilang mga mind, i-heal mo po, Lord God, ang lahat ng mga negative thoughts sa mind nila. At pagpalain mo sila, Lord God, ng pag-asa at kagalakan. Even physically, Lord, pagalingin po yung may mga karamdaman. Maraming salamat po. Oh, thank you, Father God. Ano man po ang dalangin ng mga anak mo sa oras na ito, Lord, bibigyan po ng katugunan. Kung meron man sa inyo dyan na hindi nyo pa naisusukong yung buhay sa Panginoon at wala pa po kayong personal relationship kay Jesus, hindi nyo pa alam kung para saan ng buhay na to at nais yung magkaroon ng katiyakan ng buhay ninyo ay may kapatawaran na si Jesus na po ang Panginoon tagapagligtas nyo. Will you just follow this prayer with me? Sige, sabihin niyo po, Panginoong Diyos, ako po'y lumalapit sa iyo. Ako po'y humingi ng tawad. Ako po'y sa makasalanan. Hinihiling ko po, Lord, na ako'y linisin mo sa aking mga sala. Na cleanse me, Lord, from all my sin. I receive Jesus now as my Lord and Savior. Hinihiling ko po na mula sa araw na ito, ikaw na po, Panginoong Jesus, ang siyang manguna at magmaniobra ng aking buhay by the power of the Holy Spirit. Salamat po, Ama. Lord, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa gabing ito. At kiniklaim po namin, Lord, at tinugod mo po ang aming dalangin. Kami po'y nirevive mo, kami po'y pinalakas mo, kami binigyan mo ng isang healthy spirit, at nag-uumapaw na kagalakan. At ang aming pamilya po ay pinagpala mo rin po ng kapayapaan. Ito po ang aming dalangin, Ama. We give you all the praise and all the glory in Jesus' mighty name. And everybody will say, Amen, 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 Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Gusto ko sana kayong batiin kung sino man yung mga kasama natin nandyan. Teka. Pwede pa rin tayong mag-shoutout. Shoutout ko po kay sandali. Sino ba yung mga kasama pa rin po natin nandyan? Ayan. Ayan, si Tia Deli po, yung aking auntie dyan sa Bulacan. Hello po, Inang Deli. Pagpalain kayo ng Panginoon. Nawa po ay patuloy po pagalingin ng Panginoon. Si Mang Roger. Mang Roger, kamusta na po kayo dyan? Mahal na mahal kayo ng Panginoon at may magandang plano ang Diyos sa inyo. Kailangan lang po talaga natin na hayaan si Jesus ay magmaniobra ng buhay natin at talaga pong si Lord po ay
ay wala pong karamdaman na hindi po niya kayang pagalingin. Amen? Yan, si Kuya Noe. Hello, Kuya Noe. Sister Judith. Hello sa iyo, kapatid. Ayan po ang ating Pastor Chito. Hello po, Pastor Chito. Ano? Happy anniversary po sa CTF Montalban, by the way, this coming Sunday, if I'm not mistaken. Ano? So, a blessed, happy anniversary to CTF Montalban. Ayan. At syempre po sa buong pamilya ni Pastor Chito. Magandang gabi po sa inyo dyan. Si Sister Tess, hello din si Sister Tess, Ate Mila, Sister Lourdes. Ayan. So, yung iba medyo hindi ko na po makita. So, magandang gabi po sa lahat at hanggang sa muli po ay ang kapayapaan ng Diyos po ay sumainyong lahat. Huwag po tayong magsawang magtiwala sa Panginoon dahil wala pong naglingkod sa Lord na nanghinayang. Amen? God bless you po. See you next time. See you this coming Sunday. Bye-bye po.